ay nauunawaan natin na ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawaan. Tulad ng tubig ng bautismo, hindi ito nanggaling o nagsimula sa isang pinuno ng simbahan. Wala siya. Ay, siya nga po pala. Sorry po, nalimutan namin yung Bible na bibigay sa inyo. Sa linggo, pag gano'n niya, papaano. Ayun ako ngayon nakalimutan. Dahil ang sanggol ay laging nauuhaw. Kaya naging, ibig sabihin, dinidesire. Sa English ay dinidesire. Ninanais para lumago tayo tungo sa kaligtasan. Ano yung, bakit lalago tayo tungo sa kaligtasan? Kasi ang Bible po ay magdadala sa atin at magtutuwid sa atin doon sa ating mga maling kinamulatan. Tama ho? Pagkasilang natin, tingnan nyo, tulad nyo, bago silang kayo. Sa inyong pagsilang, tulad ni Ate Lita, yung pagsilang nga, ito ho yung tunay na isinilang. Ano ba yung tunay na sinilang na tinatawag? Yung nananabik, naghahanap. Natutugon sa kanyang pangangailangan espiritual. Alam nyo, kapag ang isang sanggol ay sinilang, malibang isinilang talaga, tingnan nyo po, ang isang tunay na isinilang ay naghahanap. Naghahanap ng tutugon sa kanyang pangangailangan espiritual. Ito yung gusto kong maintindihan natin, na ang isang totoong isinilang ay naghahanap. Kapag ikaw ay sinasabi mong isinilang ka, pero hindi ka nananabik, hindi ka nauuhaw, parang hindi ka nagugutom, di ba? Di ba ang bata laging gutom, lagi naghahanap. Ganon din ho tayo, dapat tayo ay... O, tingnan nyo ha, ang pagsilang ninyo na Tilita, ni Andre, ni Almira, ay kalooban. Kung ikaw ay sinilang sa kalooban ng Diyos, dapat ba ang katawang yun ilagyan mo ng tulad ng sinabi ni Andre? Anong nilalagay? Gin. Gin. Yung bilog o patro. Di ba? So, kaya nga tayo, mula doon sa pag-aaral natin, hindi ko pa kayo nilalagay doon sa sinasabi ng tao. Kaya nga tayo, simula nung tayo isilang, ang ating katawan, sinilang tayo, ang ating katawang makasalanan ay, dahil isinilang ka na, ikaw ay bago ng nilalang. Isinilang ka na. Ulitin ko ha. Ikaw, kahit may edad na, ay isinilang ka sa bagong pagkatao. At ang pagkatao mo ngayon ay hindi na yung pagkataong dati. Kaya nga kayo ay bagong silang. At ang bagong silang ay nananabik. Saan? Sa kanyang tatay na makilala. Sino tatay natin? Ang Panginoong Diyos. Kapag nakilala natin ang Diyos, tayo lalago sa kaligtasan. Ano ibig sabihin ng lumago sa kaligtasan? Di ba sabi diyan? Lalago ka sa kaligtasan, malalaman mo ang kasalanan, malalaman mo ang mali, malalaman mo ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Isa sa halimbawa na sinabi ni Andre, ng katawan natin ay lagyan ng, sabi niya ay ginebra. Natigil din ako. Pero nakita ko ng aking katawan dentro ng Espiritu Santo. Ang katawang ito ay hindi dapat sinisira sa pamamagitan ng mga bisyo. Ano bisyo? Alak, sigarilyo, drugs, sobrang buya. Ay nilikha ng Diyos para ating pangalagaan. Pag-ingatan. Ngayon, balik tayo doon sa alam nyo, dahil wala pa tayong masyadong alam tungkol sa salita ng Diyos, okay, dapat nating maintindihan, dahil wala pa tayong alam sa salita ng Diyos, sabi ng aking biyanang, pinaintindihan na po natin. So tayo po, kaya tayo nag-aaral para tayo ay dinadala ng Diyos doon sa mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Kasi po tayo inilalayo ng Diyos sa kasalanan. Inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. Amen. Inilalayo tayo ng Diyos sa kasamaan. At ang Bible, nasabi rito para tayo
Sabi doon, iligtas sa, lumago tayo sa kaligtasan. Ang Bible ay nagdadala sa atin sa kaligtasan. Kaligtasan sa kasalanan. Okay, naintindihan na po natin yan. Okay? Napakalikot ng isip natin. Pero ang Bible, ay magtuturo sa atin. Nagdadala sa atin sa katotohanan para malaman natin. Ngayon, dahil ang Biblia o ang salita ng Diyos ay inaingatan sa puso mo, ngayon ang puso mo at ang isip mo ay napapalitan ng salita ng Diyos at ang puso mo at isipan ay nalilinis ng salita ng Diyos. Yung dati kay kung mag-isip sa tao ay alam mo ng Diyos. At ang pagiging anak mo ay hindi sa kagustuhan ng tao, kundi ang anak mo ay, ang pagiging anak mo ay kagagawa ng Diyos. At dahil ikaw ay isinilang sa pamilya ng Diyos, gagawa ka ng nararapat kapag sunod, dadala namin kayo. So, pasensya na po ha, di agad namin nadala na... Okay, dito ako magtatapos, pero mahaba-haba pa ito eh. Pero tutuloy natin sa isang linggo para kayo manabik sa gatas.